Habang nag-i-scroll nga ako dito sa cellphone ko, lumabas sa akin tong post ng TESDA 3 Central Luzon. March 11 pa siya post at March 12 lang ngayon. Kaya dali-dali kong binasa yung details at kung ano yung mga kailangan kong ipasa. Pagkakabasa ko nga, halos lahat meron ako. Mula nga nung matuto akong tumapak ng makina, gusto ko na rin matutunan kung paano manahin ang mga damit. So ayun na nga, after ko nga makita nito, kinuha ko agad yung details dyan at saka ko siya tinawagan. Siyempre kailangan ma-confirm ko muna yung slot, baka pumunta ako, puno na pala yung slot. Pero ang sabi sa akin may slot pa daw, 8 pa daw yata or 9, ganyan. So mabalik nga tayo, prepare ko agad yung mga kailangan kong dalhin. Pero syempre, bago ko mag-prepare ng documents na requirements, tinanong ko muna yung asawa ko kung okay lang ba na mag-aral ako sa TESDA. Supportive naman yung asawa ko sa gusto ko, kaya tuloy-tuloy na to. So mabalik tayo dito, nagkukumpleto na ako nito. Since may printer naman kami, pinotocopy ko na yung mga kailangan kong dalhin. Pero sa mga nakalista, hindi ko dala yung barangay clearance. Ang dala ko lang is birth certificate na PSA, marriage certificate, TOR, 1x1, 2x2 na picture. So, nakumpleto ko na yung mga requirements ko. Agad-agad pumunta na kami ng asawa ko sa may TESDA Giginto. Aabot kami bago mag 5 PM. Kasi ang sabi sa akin, 5 PM daw ako pumunta kasi 6 ay uwian na. Mga 5 PM daw para may allowance pa kasi meron pa palang mga sasagutan. So, from Baliwag nga, nag-commute lang kami papunta sa may Giginto. Then, nung nakarating na kami sa Giginto, is nagtanong lang kami dun sa may guard sa harapan. Tanong ko lang kung saan pwedeng mag-enroll para sa dressmaking. Tapos, dito nila ako tinuro dun sa may office. Diyan nga yung first stop sa labas. Pag fill out ka lang naman dyan ng form, ilalagay mo lang yung name mo, address, contact number, at saka kung anong course yung i-enroll mo. Katapos ko nga dyan, pinapasok na ako dun sa loob ng office. Kinuha nila yung mga dala kong requirements, tapos may pinil outan ako. Tinanong nila kung may BSRS na ako. Dahil TESDA scholar na nga ako dati sa visual graphic design, meron na akong BSRS. So, familiar na ako dun. So, tinanong na lang nila kung naa-access ko pa yung account ko. Yung mga TESDA scholar kasi sa BSRS na lang nag-a-attendance. Dun magta-time in, tapos dun din magta-time out. Tapos, binigyan na lang din ako ng list ng mga kulang ko pang requirements. Yung medical naman is sa center daw kukunin. So, ang kulang ko pang requirements is barangay clearance, barangay indigency, at saka medical. Sinabi din nila sa akin yung details ng dressmaking. 35 days daw yung pasok, tapos may allowance. Isa na nga lang daw yung kulang, so last lot na lang daw yung sa akin. Nagtataka ako, di ba tumawag ako, ang sabi is 8 pa. So hinayaan ko na, nasa isip ko baka maraming nag-enroll kanina. Tapos sinabi din nila na ang kulay ng uniform is navy blue. 5 times a week ang pasok, 8 AM to 5 PM. Tapos after ko nga mag-fill out ng mga form, binigyan ako ng test paper. Charot, ng sasagutan, basta may sasagutan dyan. Habang nagsasagot nga ako, nagulat ako kasi tumatawag sa akin yung TESDA Giginto. Nasa TESDA Giginto na ako, diba? Tinatanong nila kung nasaan na ako. Sabi ko, nagtitest na ako sa kanila. Tapos, ang sabi niya, saang TESDA daw ba ako nagpunta? Kasi TESDA Kalumpit daw sila. Doon ko naisip, kaya pala nung kausap ko siya sa phone, sabi niya, ma'am, okay lang, baliwag ka, dito ka magtitesta. Kasi pala, pag sa Kalumpit pala ako nagtesda, 2 or 3 sakay yata ako. Pero pag TESDA Giginto, 1 sakay lang ako ng jeep. Buti na lang din, open yung dressmaking dito sa Giginto. Tapos, naalala ko, kaya pala ang sabi dito is last slot na lang. Pero nung kausap ko sa phone is 8 slot. Tapos, ang sabi din dito is 15 slot lang daw ang mabibigyan. Pero nung sa kausap ko is 30 slot daw. Binalikan ko agad yung post na nakita ko at doon ko na-confirm TESDA Kalumpit pala yung nakita ko. Ang nasa isip ko kasi, basta TESDA 3 Central Luzon, yun yung sa may Giginto. Meron din pala sa Kalumpit. Sorry na. Hindi nagbasa ang above. Ang kagandahan lang din dito sa Giginto is magi-start na agad sa 18. While yung sa Kalumpit naman magi-start kapag full slot na. So, napaganda pa nga. O, diba? Hindi naman lahat ng pagkakamali pangit ang magiging resulta. Minsan, doon pa mapapaganda. Way ni Lord yun. Thank you, Lord. Kung interested ka rin maging TESDA scholar, i-follow nyo lang yung mga page ng mga malalapit sa inyo. Kasi nagpo-post sila sa mga FB page. Yun lang. So, sa susunod is magkukumpleto ako ng requirements. Salamat sa panonood.